Pambihira, si VP Sara ang ini-impeach nyo ngayong mga panahon na to. Kayo-kayo ang nag-aaway. Parang mali ata ang script na yan. Sa uling pagkakaalala ko, ang kalaban si VP Sara. Bakit ngayon hindi ka binigyan ng travel authority ng ombudsman, nagngangawa ka? Alam mo ba kung sino naglagay kay Ombudsman Remulla dyan sa pwesto niya na yan? Ang pinsan mo. At kung sakali man, ang hindi pagbibigay na sa iyo ng travel clearance na yan, tanungin mo yung pinsan mo. Kaya kung ako kay Martin Romualdez, huwag mo kaming bitinin. Ayaw namin ganyan. Sambayan ng Pilipino, yes or no. Okay? Yes or no, black and white. Walang gray area dito, Brad. Hindi pwedeng magpaparinig-rinig ka ng ganyan. Maya-maya, okay na tayo. Hindi ganun. Hindi ganon gumagana ang universe ng social media. Kung magsasalita ka, kung ilalabas mo lahat ng nalalaman mo, walang pigil-pigil. Hindi. Kaya nanahimik ka, kaya hindi ka sumagot sa napakaraming mga pinupukol sa'yo. Sa pagkakaintindi mo, magkakakampi kayo. Yun. Ikaw talaga, Tamba. Bulahin mo na mga Talyanista Tensaymada. Huwag lang kami mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan ng iyong pananahimik, ang dahilan ng iyong pagpunta dyan sa ICI na yan, sa pag-aakalang nasa iisang barko kayo. Hindi kayo magtutulakan palabas ng bangka. Hindi kayo maglulundagan. Palubog na pala yung barko, kaya maglulundagan na kayo. Ang problema dito, meron na naglulundagan, meron pang nagtutulakan. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. Nako! It begins in the executive. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Alam mo, Martin Romualdez, naniniwala naman kami pagka sinabi mong hindi ikaw ang mastermind. Isa ka lamang sa mga napag-utusan ng mastermind para isagawa ang pinakamalaking kakurakutan sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang pagsasalita nitong si Martin Romualdez kasunod ho ng pag-reject ng ombudsman sa travel clearance na hinihingi nitong si Tamba sa kanyang pagpapacheck up sa bansang Singapore. Kalma, mainit ang ulo. Maririnig ka rin namin. I-address mo ang chair. Hindi pwedeng dakdak ka ng dakdak dyan na Tamba. Kalmahan mo lang. Magsasalita ka rin, mama. Relax. Okay? Maraming salamat ho mga kababayan. Ito na, umpisa na ho natin. Ano ba tong mga kabalbalan na sinasabi nitong si Martin Romualdez? Sasabi niya, my silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Palakpakan! Wala naman kasing pumipigil sa'yo para magsalita. Hindi ka nagsasalita. Ba't di mo gayahin si Saldico? Naglabas siya ng 2-part video. Diba? Nagdadadakdak siya. At yung pangalan mo, isa sa mga superstar, megastar, o kung tawagin main character doon sa pagsasalita nitong si Zaldico. Ano pa? Marami yung kabuktutan nitong si Martin Ano pa ba itong kabalbalan na to, Martin? Ito. I will not be fall guy for other persons corruption. Sino? Yan ang problema. Pambihira, si VP Sara ang ini-impeach nyo ngayong mga panahon na to. Kayo-kayo ang nag-aaway. Parang mali ata ang script na yan. Sa uling pagkakaalala ko, ang kalaban si VP Sara. Bakit ngayon hindi ka binigyan ng travel authority ng ombudsman, nagngangawa ka? Alam mo ba kung sino naglagay kay Ombudsman Remulla dyan sa pwesto niya na yan? Ang pinsan mo. At kung sakali man, ang hindi pagbibigay na sa iyo ng travel clearance na yan, tanungin mo yung pinsan mo. Dahil karamihan ng galaw, karamihan sa mga ahensya ng pamahalaan ngayong mga panahon na to, kahit sabihin na nating independent yan, pero huwag niyo natin kalimutan na si Marcos Jr. ang nagtalaga diyan kay Boying Remulla diyan sa pwesto niya na yan. Eto mga kababayan, if this is a political ploy
to push me out, I will not go quietly. I will not go alone. Naku, sino kayang sasama nito? Isama mo na, wala namang problema sa amin yan. Ito ang babala ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga nagtatangka umanong gawin siyang scapegoat para hindi mapanagot ang mga tunay na nasa likod ng kontrobersya sa national budget at flood control project. Scandal! Hindi pwede flood control project, scandal, scam, budol. Yan ho yan mga kababayan. Kaya kung ako dito kay Martin Romualdez, huwag mo kaming bitinin. Ayaw namin ganyan. Sambayan ng Pilipino, yes or no. Okay? Yes or no, black and white. Walang gray area dito, Brad. Hindi pwedeng magpaparinig-rinig ka ng ganyan. Maya-maya, okay na tayo. Hindi ganun. Hindi ganun gumagana ang universe ng social media. Kung magsasalita ka, kung ilalabas mo lahat ng nalalaman mo, walang pigil-pigil. Ako, sasakit ang puson mo niyan. Correct na ho tayo dito kay Martin Romualdez. Yep. Magandang araw sa inyong lahat. Long time! Palakpakan natin! Woo! Kaya nga ba sinasabi ho natin mga kababayan, mali. Lumilihis ka sa script, Brads. Lumilihis ka sa script. Ang pinag-usapan, si VP Sara ang kalaban. Ba't kayo nag-aaway-away? Yan ang problema. Hindi maitatago na meron talagang pagnanakaw at itong mga nag-aaway-away na to, base sa ating nababasa sa social media, talagang marami ho ang dapat inaipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Kung gayon pa lang merong nalalaman itong si Saldico, bakit hindi natin ipatawag to sa Senado dyan sa Blue Ribbon Committee? Ay oo nga pala, interparliamentary courtesy nitong si Ping Lacson. Balakpakan ho natin! Oh, di ba? Uru. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. Wow. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. Hindi. Kaya nanahimik ka, kaya hindi ka sumagot sa napakaraming mga pinupukol sa'yo. Sa pagkakaintindi mo, magkakakampi kayo. Yun. Ikaw talaga tamba. Bulahin mo na mga Talyanista Tensaymada, wag lang kami mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan ng iyong pananahimik, ang dahilan ng iyong pagpunta dyan sa ICI na yan, sa pag-aakalang nasa iisang barko kayo. Hindi kayo magtutulakan palabas ng bangka. Hindi kayo maglulundagan. Palubog na pala yung barko kaya maglulundagan na kayo. Ang problema dito, meron na naglulundagan, meron pang nagtutulakan. Di ba? Yun lang na. Ito naman si Martin Romualdez. Huwag mo lokohin ang katalinuhan na sambayan ng Pilipino. Papunta pa lang yung mga maleta. Anak na tokwa, nabasa na namin ang script. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So, ano ka lang to, kwa? Pambihira ka, ikaw nga, boss ni Zaldico eh. Ngayon ka pa nga lang naha-hot water eh. Dapat 2025 pa lang na-hot water ka na. Diba, ngayon ka pa nga lang nababanatan, nag-iiyak ka na. Ilabas mo na lalaman mo, huwag tayong magbulahan dito. Tapos ang usapan. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan. I will face this head on. Yan. And I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. Nako. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for... Walang kwenta yung affidavit na yan. Walang kwenta. Kung hindi mo rin i-admit na meron ka pananagutan, hindi mo rin i-admit na talagang napag-utusan ka ni Marcos Jr.,
Hindi mo rin i-admit na talagang ang mastermind dito is ikaw, Saldico, Marcos Jr. Wag na tayo. Tapon mo na, isunugin mo na yan, kapidabit mo na yan, walang kwenta yan. for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. Ako? How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government. The Teka lang. Ako, malilito niyan ako sa inyo ha. Yung mga Talyanista at Ensaymada kasi marami kayong amoy. Meron kayong Anticler, meron kayong Martin Romualdez, meron kayong Marcos Jr., meron kayong Lisa Araneta Marcos, marami kayong mga amo dito sa administrasyon na to. Okay? Marami kayong grupo-grupo, paksyon-paksyon. Ngayon dito sa isa na to, sa pagtiwalag, nitong si ano na yan sinyalis sa pagtiwalag yan Kanino kayo kakampi? Si Anticler, naku. Hati ang puso ni Anticler dito. Kay Martin Romualdez ba siya o kay Marcos Jr.? Magkakaalaman na ho tayo dito mga kababayan. legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. Nako! It begins in the executive. Naloko na. Oh. Maliwanag ha, nag-uumpisa sa executive. So kung may problema, sino dapat natin sisihin? Si Marcos Jr., ganon. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. O wag kang mag-speaker kung di mo rin pala kontrolado yung kung di mo kayang kontrolin yung mga komite dyan sa House of Representatives. Anak ng toka. Impeachment nga ni BP Sara na braso nyo Yung akap-akap nga na pondo, walang humpay na ayuda, na braso mo Tapos yung mga komite pa hindi mo mababraso. Ano yung mga congressman mga siraulo, hindi ka papaniwalaan? Pambira. Nagmamano lahat sa'yo kung gusto nila magka-budget. Nagmamano mga komite sa'yo. Ilang buwan niya ang tuwadkom na yan. Sa tingin nyo ba, magpapatuloy yung tuwadkom na yan kung hindi pinahintulutan ng speaker? Pambira, sinungaling. Dito pa lang, sinungalingan na sinasabi mo O para doon sa vlogger na sinasabi, laban, Boss Martin, laban. Talagang laban. Ano to kalaban niya dito, sambayan ng Pilipino. Baka akala mo, ang administrasyon lang ang kalaban niya dito Sambayan ng Pilipino. Magsasama-sama yung mga yan. Saldico, Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Pambihira. Mulat ang ating mga kababayan. Alam nila kung ano talagang nangyari sa kakurukutan dito sa administrasyon na to. Tapos ang usapan. Ang buwisit ko. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members. With Sorry. naano lang. Sorry. many vice chairs and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does Ni-raise yung issue na yan. Langya kayo. Di ba? Sinabi ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sinabi ni Ungab, may blanco sa budget, may blanco sa GAA. Di ba? May blanco sa BICAM report. Anong ginawa nyo? Walang blanco. Ano lang naman yan ministerial ng paglalagay niya. Nasabi ng appropriation vice chairperson mo. Langya ka, sinungaling talaga tong bangag na to. not stop in the House.
The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Nako, Congress does not sino nagbibuild ng flood control project? Si Martin Romuald, si Marcos Jr.? Executive? Di nga. Hindi namin alam. O sino ba sinasabi naming mastermind dito? Kayo. Kasama ka, Brad. Anak ko, hindi porket hindi ka nagbibuild ng flood control. Mga contractor, mga kasama nyo. Buisit na to. Uunggoy mo pa kami. Di ba? Yung mga kasama mong congressman sa House of Representatives, mga kontraktor. Di ba? Mga kontraktor. Langya ka. conduct procurement. Ayusin mo. Nagsalita na si Saldico. Nagsalita na yung mga taga Bulacan First District Engineering Office. Nakikialam ang House of Representatives mula sa bidding at kung kanino mabibigay ang mga proyekto sa mga kontraktor. Wag ang katalinuhan ng sambayan ng Pilipino ang babuin mo dito. Langya ka, Martin Romualdez ka. Hindi porket nagsalita ka ng ganyan, okay na tayo. Hindi! Nagsalita na yung mga kontraktor. Nagbibigay sila sa House leadership. Di umano noong 19th Congress. Oh. Di ba? Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question. Where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. Yan, sige. If I were truly involved, Ulitin natin ha. Gusto kong i-test yung theory na yan. Sige, gang. test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban. But I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. And that is verifiable. Hindi naman kasi kailangan magpunta. Hindi naman kasi kailangan ilagay yung proyekto sa Tacloban, diyan sa Leyte. Kailangan lang dumaan kay congressman. Kailangan lang dumaan sa Tingog Party List. Kailangan lang iparada sa mga ibang mga congressman. Alak ng toka, hindi naman necessary na walang flood control skandal, walang ghost project. Malinis na yan, congressman na yan. Alak ng Petrang Garapata, kalokohan. Di ba? Kailangan lang iparada ang pondo sa kung kani-kaninong
mga party list at congressman at magkakapera na yung kung sino man ang magkakapera. Diba? Yan o yun eh. Diba? Anong lumabas doon sa ano? Doon sa, ang tawag dito, doon sa pondo ng Tingog Party List. Diba? Ilang bilyon yung nailaan sa kanila. Hindi man pala dapat ganon. Pira ka. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM. Hindi mo kailangan maging part ng BICAM. Anak ng toko ah. Ikaw nga, kanino ba tao si Martin Romualdez? Ito ang karapatan. Hindi mo kailangan maging part ng BICAM. Hindi excuse na hindi ka kasama sa pag-BICAM. Wala ka ng kinalaman sa mga kabuktutan na nangyari sa 23, 24, 25 national budget. Hindi mo kailangan maging parte ng BICAM. Huwag nyo kaming buduli na porket hindi ka kasama sa BICAM, absuelto ka na dito sa kakurakutan na to. Martin, please. And the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in. Hindi mo nga kailangan makipag-participate. Huwag yung gamiting excuse. Napaka-lame niya. Napaka-walang kwenta. Napakababaw ng dahilan na hindi ako naging parte ng committee na to, so wala akong kinalaman sa kalokohan na yan. Pambira, hindi yun ang hindi yung pagbabasihan natin. Kung parte ka o hindi ka parte, hindi yun ang usapan. Kanino nagre-report si Zaldico? Kanino nagre-report si Zaldico kung anong napag-usapan dyan sa buwisit na BICAM na yan? Diba? In those meetings. Lagyan ka, Martin Romualdez, ayusin mo. Ayusin mo, Martin Romualdez. Gumawa ka na lang ng kabalbalan, gumawa ka na lang ng video, hindi mo pa inayos. Dapat kung kilala mo rin pala yung mga ilalaglag mo, yung mga isasama mo pababa kung sakali magkanda hendot-hendot tong issue na to, sabihin mo na ngayon pa lang. Pinapahaba nyo lang ang usapan. Sa ayaw sa gusto nyo, hindi kayo makakataka sa pangil ng katarungan. Sa ayaw sa gusto nyo, kayo mga mastermind, kayo, Ako naniniwala ako itong siya sigurado dito. Ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Di ba, Martin? O sino yung hari? Sino yung merong nakalaan na 100 billion kada budget na hindi pwedeng galawin sa sa budget taon-taon? Sino yun? Sigundahan mapagpatawad ang mga Pilipino. At yung mga Marcos na yan, kilala naman ho talaga sila bilang matatakaw sa pera. Kung sabihin mo ang mastermind dito, si Marcos Jr., ba maniniwala kami? Di ba? Kasi sa haba-haba ng prosesyon, ang bagsak at ang bagsak niyan, babagsak yan sa Malacanang. Yan sigurado dyan. Tapos binasura yung impeachment ni Marcos Jr. Yeah, let's go! Sa kahaba-haba ng prosesyon, sa Malacanang din ang tuloy. Pinipigilan nyo lang yung hindi mapipigilan. Pinapatagal nyo lang yung malalaman at mabubulgar naman sa sambayanan. Ang hindi ko kasi maintindihan itong mga to, ang nasa utak nila, kasi mga bangag sila, pagka ito napatagal natin, napaabot natin ng 2020, makakalimutan ng Pilipino itong kababuyan na to. Pues nagkakamali kayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, kung maglalaglagan kayo, maglaglagan na kayo. Anak ng toka, sinasabi ko sa inyo dito, hindi makakalimot. Pilipino never forgets, never forgive. Diba? Di namin kayo mapapatawad, mga walang yang inayupak kayo, inubos nyo. Diba? Kaya ngayon walang pang subsidiya sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa pagnanakaw sa flood control. Diba, Martin? Hindi na ngayon malaman kung saan kukuha ng pondo para ma-impeach si Pipi Sara dahil sa pagnanakaw sa flood control. Diba, Martin? Tanong,
Kaya walang mai-release na for later release kasi wala ng pondo dahil ninakaw yung flood control project. Di ba, Martin? Kaya hindi natuloy yung mga high impact project, yung mga foreign assisted project dahil ilinipat yung pondo na para sa mga proyekto na yon doon sa mga unprogram appropriation para pondohan yung mga flood control scam. Di ba, Martin? Dahil ni Speaker. Let's go! Dahil ni Speaker. Yaka. And I was not privy to Angas-angas mo noon ha. Angas-angas mo. Yabang-yabang mo. Mukhang ka na kayabangan. Di ba? 5,000 pesos! Galing yan kay President Bongbong Marcos. Ngayon, ano nangyari? Kung babagsak ako, hindi ako mag-iisa. Sasama ko kayo. what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions. Chis Escudero and Zaldico. Nako, And one anak ng Petrang Grapata. Si Chis Escudero lang pala si Aldi kong ilalaglag mo. Ba't nagsalita ka pa? Tusin to. Once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the Ang problema nga nakikialam yung mga legislator sa implementation, bidding at kung kanino, sino nga hawak ng mga proyekto. Dahil nga karamihan ng mga congressman mga kontraktor. Paulit-ulit naman tayo dito, Tamba. Kahit anong paliwanag mo, kung totoo talaga na hindi nakikialam ang House of Representatives, ano sabi ni VP Sara? Di umano. 2 tao lang ang may makontrol sa budget ng Sambayan ng Pilipinas. Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. At di umano, base dito kay Vice President Sara Duterte, gustong magpasok ng 5 billion ng 2 unggoy na to at sila lang ang may control. Kaya nagkanda hendot-hendot dahil hindi sila pinagbigyan nitong si VP Sara. Tama o mali? anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. Away si Insan. Away mag-insan ho ito mga kababayan. Away mag-insan. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited. Ang tawag dyan, Brad, karma. Okay, ang tawag dyan, karma. Yan ang napala nyo sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Karma ang tawag dyan. Yan ang napala na kayong magpipinsang, kayong magkakamag-anak. Pinagtulungan nyo mga Duterte, ngayon ang kalaban nyo sa bayan ng Pilipino. Pinagtulong-tulungan nyo mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula kay Pastor Kibuloy hanggang dito kay Bantag at dito kay Attorney Harry Roque. Ang tawag dyan, karma. Karma yan. Hindi naman talaga tayo dapat aabot sa punto na to. PH, paano mo nasabi na dapat hindi tayo aabot dito sa punto na to? Kung nakinig kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, natigilan nyo yung kalokohan nyo na yan, wala tayo dito sa punto na to. Pero dahil nga masisiba kayo sa pera, kayong pamilya, kayong mga Marcos, di ba masisiba sa pera eh. Hindi napigilan ng kating sa kamay. Parang nahigad yung kamay na hindi nila malaman kung paano kakamutin. Parang nangangailangan ng pera, maleta sa pera, doon nila hinahaplos yung kanilang mga kamay na parang nahigat. Anong ginawa nyo? Pinagpatuloy nyo lang. Habang nagsasalita itong si Marcos Jr. na mahiya naman kayo, anak ng toko, nagkakaroon pa pala ng pick-upan ng pera. At base kay saldi ko, sa Forest Park at dyan sa House of Representatives, tuloy-tuloy di umano ang deliveran ng maleta. Kaya huwag mo kaming paandaran, sabihin sa mukha ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to na wala kang kinalaman dito sa skandalo na to. Siguro, walang problema kung wala kang kinalaman. Kaso hindi yun ang
nakikita ng ating mga kababayan. Kaya kung meron kang ikakanta, alam mo naman ramdam mo yan, Brad. Yan, kita mo, meron pang action. Ramdam mo naman yun, Brad. Anak na veteran karamata. Pagka hindi pa kita nakuha dito sa banayad na to, Martin Romualdez, sa susunod na video ko talagang babalagbagin na kita. Di ba? Hindi, kahit anong post mo, hindi kinakagat ng sambahin ng Pilipino. Ngayon ka na nga lang gagawa ng video, anak na to ko, basura pa. Sabihin mo kung sinong mastermind. Huwag mo kaming paandaran. At kung sasabihin mo dito, ang mastermind, etong si Saltico at si Escudero, anak ng tokwa, ipatahi mo yung bibig mo, huwag ka na magsalita. Dahil sa ayot sa gusto nyo, pag dumating ang punto, nako, magkakayarian ho talaga tayo dito. Magkakayarian, magkakabulgaran. Malalaman na sambay ng Pilipino kung sino talaga ang mga kawatan. With politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing... Paano politically engineered? Kayo lang naman ang magkakasama. Di ba paano politically engineered? Kayo lang ang mga nagkakasama. Kayo nila Saldico, kayo ng Martin Romualdez, kayo nila Marcos Jr. Kayo dyan sa executive, kayo dyan sa legislative, kayo dyan sa executive, kung meron ng pipihit para gipitin ka, hindi si BP Sara yan. Kaya kung may nalalaman ka, sabayin mo na. And this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice. Wala nang i-demolish sa'yo, Brad. Yung pangarap mo maging presidente, hindi mangyayari yun. Walang i-demolish sa'yo. Sira ang pangalan mo. Walang kwenta ang pangalan mo. Hindi kinikilala ng sambayan ng Pilipino na mayroong kasaysayan ang pangalang Martin Romualdez. Kaya walang i-demolish sa'yo. Doon pa lang sa punto na pagbibitiw mo bilang Speaker of the House, pinatunayan mo lang sa sambayan ng Pilipino na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Demolition job. Walang ganon. Alam namin, kilala namin kayong lahat na magkakasama kayo. Ngayon hindi pa nagkakaroon ng malaliman at sincerong investigasyon dito sa issue na to. Pero pagka dumating ang punto, anak ng toko ay handa-handa mo tumbong mo, Brad. Diba? Dahil marami kang pananagutan sa sambayan ng Pilipino. But to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Nako! I will not be the fall guy for other people's corruption. Nako! Sino pinaparinggan mo? Si Saldico? Anak na to ko. Huwag mong paringgan si Saldico. Walang kapangyarihan si Saldico. Sino tinatakot mo? Si Saldico? Hindi. Hindi si Saldico ang tinatakot mo. At kilala namin kung sino tinatakot mo. Na kung saan sinasabi mo sa video mo na yan, ay huwag niyo akong ganyanin. Marami akong nalalaman. Umayos-ayos kayo. Sino yung ano na yan? Sino yung mga individual na yan? Alam yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung sa tingin mo, madadaan mo kami sa mga kabalbalan mo na yan, Martin Romualdez. Kung may nalalaman ka, sabihin mo, tapos ang usapan. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Nako. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness.
ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Yun. Maliwanag pa ako sa sikat ng araw. Yun ang naging pahayag. Itong si Speaker. Kung may ikakanta ka, ikanta mo na. Ito kanta mo na to, sintunado to. Alam namin ang marunong kami makinig ng kanta. At base sa aming naririnig, ito kanta na to, wala kwenta. Ayusin mo. Hindi yan bebenta sa panlasa at kalidad ng sambayan ng Pilipino. Wala kwenta, naklantok pa. Nagbanta ka lang, nanakot ka lang naman. Ano bang bago dun? Tinakot mo lang naman yung mga talagang mastermind dyan sa mga maanumalyang flood control project at alam naman namin kung sino yung mga mastermind na yan, di ba? Ngayon, hindi pa maimbestigahan dahil karamihan na nasa pamahalaan, hawak nila sa leeg. Ngayon, pagka hindi na nila hawak, huwag kang mag-alala, Martin Romualdez, kayong dalawa ni Saldico, nakakalungkot bang ibalita sa inyo? Hindi kayo pwedeng maging state witness, okay? As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.